Guys, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa mana, no? Yung succession ng property ng mga mahal natin sa buhay na namatay na, no? Ang ating topic today kasi nanggaling sa message natin sa isang subscriber at the same time follower natin sa FB page natin. Dahil itong Christian Oliver yata na actor, no, na namatay kasama yung kanyang dalawang anak, nagkaroon sila ng plane crash just today, no. So 'di ba, namatay yung tatay at yung dalawang anak niyang babae sa isang plane crash sabay, no, sa Caribbean yata sila na aksidente, although na-recover naman ang body. So ang tanong natin diyan, kung tayo mga sa part natin, pag nangyari yan, paano yung mga mana-mana niyan, ano, mamanahin? Well, bago tayo mag-proceed, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers. Lagay natin dito. Okay. So guys, dito sa ating discussion, hindi muna natin dito isasama yung tungkol sa mga will, ano, yung testamentary succession ang tawag namin sa batas. Yung may will, may, di ba, meron kang ang tawag dun, yung sinulat mo na pagkapamana, no, na nakasulat. Yung mga Pilipino kasi ganun ang ating understanding dyan. Tapos hindi natin muna sasagasaan sa discussion or sasali dito yung mga illegitimate children and illegitimate parents para hindi magulo. Ngayon, let me know sa comment section na lang kung gusto nyong i-discuss natin yun, nakasama ang mga illegitimate children and illegitimate parents sa pag-survive. Ano? Pero sa ngayon, we will make this discussion simple lang. Yung makaka-relate lang tayo mga Pilipino. That's why alisin muna natin yung mga will. Kasi normally, mga Pilipino, hindi naman wala namang will na yung mga yan. Ano? Kasi karamihan, ano, may mga Pilipino kasing maraming property na siguro they have to come up with a will, ano, pero karamihan sa atin pa rin wala pa rin, ano. And then of course yung mga illegitimate, hindi na muna natin isasali yan kasi para hindi tayo magulo. Now let me know kung gusto niyo ng further discussion involving those things sa mga future videos natin. But again, bago tayo magsimula ng ating thorough discussion, panoorin niyo muna natin YouTube rules, ilalagay natin dito. Okay guys, balik tayo doon sa ating discussion, ano. I'm not really familiar masyado kay Christian Oliver, no? Pero binanggit lang sa atin na ito yung actor sa Speed Racer. Tsaka nabanggit din doon sa BBC report na actor din siya sa Valkyrie, no? Movie ata ito nakasama si Tom Cruise. I'm not familiar kasi hindi ko naman napanood yan. But what makes this news interesting to me ay yung question na paano pala yan, ano, pag yung tatay tsaka yung mga anak namatay, sabay sila, paano yung mga property, no, paano yung maiwan, you know. Kaya yung mga sa mga safety officers, no, kadalasan sa kanila dyan, ang nire-recommend nila kapag nag-travel daw yung pamilya, dapat hindi sabay-sabay sa ano, sa eroplano, parang ganyan, ano. I heard and I learned of many really moneyed individuals na mga mayayaman. May mga kliyente tayong may mga ganung mindset, ano, na pag bumiyahe yung pamilya nila, hindi sila sabay-sabay sa eroplano, no. Halimbawa, sa isang family of 6, no, hindi sabay ang nanay at saka tatay doon. So nag-i-split sila, minsan nauuna yung tatay at saka yung dalawang anak, no. Tapos sa ibang plane naman, parang ganoon, no, for purposes of survivorship kung sakasakali man. Yung biroan nga, yung mga Pilipino, wala namang ganong mindset kasi wala namang mamanahin. Hindi sa minamaliit ko yung mga gaya natin, mga Pinoy, ha? But again, that's the reality because majority of us, wala naman talagang iniisip ng ganon, you know? And estate-wise, karamihan nga, sabi ng mga Pilipino, wala naman akong ipapamana, so hindi ko napoproblemahin yung mga ganyan, di ba? Pasasakitin ko pa ang ulo ko. Di ba? Kung gusto nila, bakit attorney, pag namatay yung Pilipino, puro
lupa ang pinag-aagawan, bakit hindi na pag-agawan yung mga utang, no? Actually, ang kamag-anak natin, ang loved one natin pag namatay at may utang, tingnan nyo, ingat kayo, baka pati kayo masingil, patay na, sinisingil pa kayo ng utang nung namatay na ninyong mahal sa buhay, ano. Anyway, balik tayo dun sa kwento natin tungkol kay Christian Oliver, no, namatay ang kasama yung kanyang dalawang anak at the same time sa isang plane crash. Unfortunately, may their souls rest in peace, ano. So very interesting lang kasi ang nagte-trigger dito na issue yung succession. Sige, pag-usapan natin. Gawa tayo ng scenario. So halimbawa si A, tapos may dalawa silang may anak, si A and B mag-asawa, no. May anak sila, si daughters, si C and D, no. Sabihin natin may isa pa silang anak, tatlo sila, si E, no. Parang ganun. Para lang dito sa for purposes of discussion natin. Now, halimbawa lang na dahil namatay nga si A, tsaka yung anak nilang si C and D, no. Scenario, ang natira lang dito si B, yung spouse. So, wala namang will, di ba? Walang testamentary succession, intestate succession mangyayari dito. In this case, guys, higing compulsory heir dito si spouse, no? Ang compulsory heir natin sa ilalim ng batas ng Pilipinas, sa civil code natin, naka-classify into 3. Una, yung primary at secondary, and then yung concurring. Yung primary, ito yung mga anak at apo kung meron, ano? At ang ating secondary, ito yung parents, grandparents, no? And yung pangatlo, yung concurring, ito yung spouse. So, ang ibig sabihin, itong secondary, hindi ito magmamana hanggat may buhay pa dun sa primary, no? Yung concurring naman, nagmamana ito kay primary ang natira or secondary ang natira, no? So, ang tawag sa minamana sa batas na kahit walang will ay ang legitim, no? Kapag compulsory heir ka, obligado ang manahin ang kanyang legitim. Again, guys, sa isang mag-asawa yung property nila, 'di ba? Kung conjugal man yan or absolute community, parang ganun yun, buo. 'Di ba? Pag namatay ang isa sa asawa doon, halimbawa sa kaso na to, namatay si A, ang estate, ang property nila agad mahahati sa dalawa, 'di ba? O ito, para kasi natira, para itong kalahati nito kasi napunta doon sa natirang asawa, no? Sabihin natin sa babae, yung kalahati nito ngayon, ito ngayon ang mamanahin, ang tawag dito estate. Kaya nga ito yung binabayaran mong estate tax kasi ito yung estate, ang ibig sabihin niyan mamanahin. So, itong estate, no, sa ganitong sitwasyon, kung ang natira yung asawa lang, si B lang, kasi patay na si A, si B lang ang natira, wala namang iba pa, wala naman silang anak. In this case, dalawa lang yung anak, namatay pa kasama yung tatay, no. So, mamanahin lahat ni B, nung spouse ng babae, yung buong estate. O, di ba? So, guys, tandaan niyo, ganun ka-importante yung asawa ninyo kasi siya magmamana ng inyong property, ha? O, kasi kaysa naman sa mapunta pa sa iba. O, di ba? O, yun. Ngayon, kapag halimbawa, no, scenario number 2, ha? Scenario number 2. Si spouse ay natira kasama ang pangatlo nilang anak, no? So, naggumawa tayo ng panibagong senaryo na ang may anak sila si E, kanina si C and D. Namatay kasama ni A, yung father. Ang natira si E, tsaka yung nanay niya, no? Yung asawa ni A, which is si B. So, ang magmamana ngayon si spouse, si nanay ni si spouse tsaka yung anak nilang isa pa, si E. So, paano nila hahatiin ngayon yan? So, again, balik tayo dun sa konsepto natin na yung estate, mamanahin kalahati, mapupunta kay B, yung asawa, ang kalahati mapupunta sa isang anak na nagtira. Okay? Next scenario, ang natira dito ay si asawa, tsaka wala naman silang anak na natira pa, no? Naubos. So, ang mangyayari si asawa, pero nandyan halimbawa yung parents, no, ni A, no? Parents ni A natira. So, magmamana si asawa tsaka yung mga parents ni A, yung mga ano niya, parents-in-law ni B. So, mangyayari diyan ang kalahati ng mamanahin ng estate, mamanahin niya ni
asawa. Okay, at ang kalahati dyan mamanahin ng mga parents ni A. So ganun ang magiging hatian dyan, ano. So kung gagawa natin ng value, halimbawa ang total property ng mag-asawa si A and B ay 2 million. So sabi natin kanina, yung 2 million hatiin mo natin sa dalawa kasi ang 1 million doon para kay B. No, reserve na sa kanya kasi buhay pa siya eh. Yung 1 million doon, yun ang mamanahin. Kasi yun ang parte naman ni A. Dahil patay na nga si A, mamanahin yun. So yung 1 million, sa unang scenario natin, ang natira ay si B lang. Wala naman silang anak, wala namang grandparents, o wala naman tatay, nanay na si A. No? Patay na rin halimbawa. So si B na lang natira, yung asawang babae. Makukuha lahat ni asawang babae yung 1 million yan. So halimbawa, scenario 2 na tayo. Ang natira, si asawang babae, tsaka yung isang anak nila, si E, no? 3 anak nila, so sabi natin kanina, namatay ang 2 anak kasama nung tatay sa plane crash. Ang natira, yung isang anak. So ang nabuang buhay, si asawang babae, tsaka yung isang anak. So paano nila hatiin yung 1 million? Tigpa 500,000 silang dalawa. Okay? Scenario number 3. Wala namang isa pang anak, dalawa lang anak, namatay nga. At ang natira lang yung asawang babae, no? Tsaka yung parents halimbawa ni A, no? So in that case, yung 1 million hatiin nila yan. Ang kalahati mapunta sa asawang babae at ang kalahati which is 500,000 mga parents. So ganyan guys ang paghahati ng property kung walang will ang namatay, no? At hindi pa natin pag-uusapan dyan yung ang illegitimate children. So guys, if you have questions dito sa mga variations, now if you want me to discuss itong partition na to along with legitimate and illegitimate children, parents, yung mga ganon, let me know sa comment section para pasadahan natin sa susunod natin mga videos. So I hope you learned something from this video. Medyo naiiba to sa mga usual topic natin, pero kasi ito minessage sa atin kasi karating ng balita na namatay nga itong si Christian Oliver kasama ang kanyang 2 anak na babae, and very tragic news, but then again that triggers something when it comes to the law on succession, kaya natin discuss dito. I hope you learned something from this video, and if you do, you may share this with your friends or any members of the family or any person you think may benefit from the information that I just shared. And guys, thank you for watching this video. I hope to see you in my next videos. God bless.